Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, kumandakang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang umaga po sa inyong lahat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Magandang tanghali o hapon o gabi man sa dako po ng mundo. Welcome at welcome po sa ating programa. At sana naman ay magiging malinaw ang ating pong signal dyan sa inyo pong mga tahanan sapagkat meron po tayong mahalagang pag-uusapan sa ating pong pag-aaral po ngayon. Ipagpatawad ninyo mga kapatid na minsan-minsan lang po ninyo akong mapapanood dito po sa ating programang Jesus is Coming Again Media Ministry. Sa kadahilanan po ay tinatapos ko ang volume 2 ng ating pong Evangelist Manual. Kaya nga po ay tinututukan ko muna po ito. At after po niyan, magsasama-sama naman po tayo muli dito po sa Zimbabwe. Kumusta na po, Chika Ministry Family? Sa ating po mga kapatid na nakikinig po at nanonood sa Luzon, Visayas at Mindanao, welcome sa ating pong programa. Ako po may kahilingan sa inyo mga kapatid. Naririnig po ba ninyo ng maayos ang ating pong programa? Malina po ba ang dating ng ating pong signal dyan po sa inyong mga tahanan? Mangyari po mga kapatid, mag-message po kayo sa akin, okay? Hindi po tayo mag-welcome ng mahabang-mahaba mga kapatid. Ngunit ito po ay idirekta na po nating pag-aaral ang ating gagawin. Ngunit gusto ko pong mga ilan dito ay aking pong babatiin ang mga nangauna na kung saan ay nandito na po agad sa ating pong programa. Ang pinakauna po mga kapatid ay si Brother Raj Amar, okay, si Ray Jerios. Siya po mga kapatid ay sa Bacolod City. God bless you. EWR 360 Bacolod City. God bless you. Share niyo mga kapatid ha. Irel Igang. God bless sa inyo mga kapatid. Okay, tapos si John Mijabitis Reyes. Sila mga kapatid ay nasa airport ngayon nanonood. God bless inyo dyan, Brother John. Ding Laurita. Sunny Articulo. O ito yung taga Palawan. Isulat nga ninyo mga kapatid kung saan po kayo galing po. Ano po? Para po maging mas malinaw po ang lahat. Then si Ding Laurita. Then si Brother Sunny Articulo. God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Okay, dito po naman dito po sa United States of America, dito po sa California, binabati ko po mga kapatid ang bawat isa sa inyo, tulad po ni Pastor Almonte at Mrs. Almonte ng Tagalog Filipino Church o Lumalinda Tagalog Church, at gayon din po naman kay Pastor and Mrs. Robles and family, Pastor Gozilatar and family, at si Pastor Ariola, ang ating pong division President ng Filipino Pastors Associations mga kapatid. Ang Diyos mo magpala po sa inyong lahat. Ganon din po kay Pastor Sakay and family, na siya po namang Vice President. At aking pong binabati ang lahat po ng mga kapatira ng aking pong mga kapatid na nasa Chicago. At gayon din po naman aking kapatid na sa Tennessee. God bless sa inyong lahat. At sa lahat ng mga kapatiran natin na nakikinig po sa buong mundo. Welcome at welcome sa ating pong programa. Sa lahat po ng mga kapatiran sa Tagalog Seventh-day Adventist Church, welcome, at saka sa TLC The Light Church International, welcome po mga kapatid. Ngayon, tayo po'y mananalangin. Dakilan namin Diyos na nasa langit, ikinagagalak po namin ang inyong pong mayamang pag-ibig. Salamat po sa inyong patnubay at pagkakataon na pinagkaloob na kami po'y makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Kainuha Panginoon ang siyang sumaamin, pumatnubay at magpala. Salamat po na ikay nariyan. Salamat Panginoon na di nyo kami pinababayaan, bagkus pinagpapala. Bigyan kami ng karunungan sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga kapatid. Ngayon ay live na live po tayo. Na gusto ko po, mahal kong mga kapatid ay mag-message kayo sa akin kung itong ibang hindi pa po naka-message, kung hindi po malina po ba sa inyong mga lugar, mag-message po kayo sa akin ha. Alright mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan po ngayon sa ating Jesus is Coming Again Media Ministry, ito pong video na ginawa ni Brother Ray Moncada.
pero hindi po mahaba, hindi na po mahaba mga kapatid. Kung gusto niyo pong panoorin sa kanyang YouTube naman ay mapapanood po niyo ito. Ang topic natin pong pag-usapan ngayon, Brother Ray Moncada said, itiniwalag ko na ang Seventh Adventist Church. Nilagyan ko ng dulo na, pwede ba? Okay? Tapos meron itong kalabisang pananalita, sasagutin. So yan po ang ating sasagutin ngayon. Salamat sa pasya ni Brother Ray. Dito mga kapatid sa bandang ibaba, makita po ninyo sa kulay pula sa kanan, meron po diyang stop abortion now. Then, meron po siyang sinabi ng SDA ay pumapatay. Mga kapatid, yung salita pong pumapatay ay pangkasalukuyan ginagawa din po. Ano? Pumapatay o kaya pumatay, past tense. Pumapatay, kasalukuyan. Or kung papatay pa, panghinaharap pa. Ang SDA ay pumapatay daw ng mga walang kalaban-labang mga tao. So ganito kapangit at kawalang klarong pananalita talaga. Okay? Ayan po mga kapatid ang ating pong pupuntahan maya-maya ng konti. Siya dito ay meron pong mga punto na sinasabi at yan po ay ating pupuntosan din po maya-maya ng konti mga kapatid. At ito po yon ang kanyang sinabi. Siya daw ay si Ronaldo Moncada. Siya po ay nabaptize noong January 28, 2017. Siya nabaptize. Pero nag-backslide naman siya ng January 6, 2025. So ibig sabihin, pinalampas niya lang ang New Year. Mga kapatid, so ang nangyari, siya po ay nawala sa Seventh Adventist. Siya na rin po ang nag-pronounce nito. Tapos sinabi niya, walang inagrebyado at walang siniraan, walang ginagawang anumang anomalya. Brother Ray, gusto ko sanang huwag mong isipin ang aking pagsagot nito ng iyong video ay paninira sa iyo o kaya minamalit kita. Ako mismo magsasabi sa iyo kapatid, nanonood ka naman ngayon, alam ko. At ang mga video tungkol sa abortion na sinasagot ko yung video mo ay alam ko iyong pinanonood din naman. Ito lang ang masasabi ko sa iyo kapatid na Ray. Ako ay nalulungkot at natutuwa na rin. Nalulungkot in the sense na hindi talaga ako nagkamali doon sa sinabi ko na kung magpapatuloy ka dyan sa ganyang mga klaseng pananalita mo, di magtatagal magiging backslider ka talaga. Which is tama nga. Nangyari. Ako'y nalulungkot kasi ang sabi ko nga sa iyo, anuman ang hindi mo naintindihan, bakit hindi mo na lang muna ilapit sa Central Luzon Conference na sumasakop sa inyo dyan? Ikalawa, bakit hindi mo kausapin mo muna yung district pastor mo? O dalahin mo pa sa union? O kaya sa division? Bago ka sana magdala ng ganitong mga klaseng usapin dito sa Himpapawid. Tulad halimbawa, ikaw naman ay personal na tinanggap ng church sa iyong bautismo. Bakit dito ka sa Himpapawid nagpapaalam na ikaw ay aalis na January 6, 2025? Dapat magpaalam ka, hindi dito sa Himpapawid. Magpaalam ka doon kung saan kang simbahan kabilang. Dapat ganon. Siguro ginawa mo rin yun pero hindi ko pinaniniwalaan na meron kang ginawang ganon. Siguro pwede mo rin sabihin, ginawa ko yan kasi nagpapaalam lang ako. Posible. Pero ang official sana, ang gawin mo proper, doon ka sa iyong iglesia. Kasi kung gaano ka ka-welcome pumasok, ganon ka rin ka-welcome, pwedeng lumabas. Kahit ako, labas ako, wala akong problema. Wala silang problema kasi ang Seventh Adventist ay hindi pa ito sa pilitan. Ito ay kusang loob mo. Huwag mo sanang sabihin at yung isipin na itong aking sinasabi ngayon ay gusto kong sabihan kita kasi nagagalit ako. No. Sinabi ko rin na ako po'y natutuwa. Natutuwa ako na ikaw ay lumabas na nga sa Seventh Adventist. Bakit? Ako mismo ang nagsabi. Draw the line. Seventh Adventist ka pa ba o hindi? So, ito na nga. Ginawa mo na nga ngayon. Ngayon, natuwa ko, hindi sapagkat hindi ka na Seventh Adventist. Natuwa ko, number one. Ako'y natutuwa sapagkat marahil ngayon ay masaya ka na sapagkat hindi ka na Seventh Adventist. Ikalawa, pinalaya mo na ang sarili mo. Ikatlo, siguro ikaw ay maluwag na ang iyong kalooban. Sa puntong yan, ako'y masaya para sa iyo. Pero sa kabilang dakos, spiritual na kalagayan, ako'y nalulungkot kasi alam mo ang katotohanan. Huwag mo lang din sanang masamain. Alam ko naman kung anong dahilan kung bakit ikaw ay umalis sa Seventh Adventist. Hindi dahil lang sa abortion. Sorry ha, this is my personal idea. Ginagamit mo na lamang ang usapin tungkol sa abortion. Ikaw man din ang nagsabi sa iyong video na ikaw ay nag-aaral ng theology, hindi ka na nagpapatuloy. Kasi bakit? Nag-enroll ka ng 18 ba o 15 o 18 units, tapos hindi ka malang pinagbigyan. Siguro marahil may utang ka ng una, pagkatapos mangungutang ka uli, kasi nga ang sabi mo,
ang iyong sponsor ay parating na rin in 2 weeks at ikay mabibigyan ng pera at ikay nakiusap. Binanggit mo pa ang pangalan ng treasurer na kinausap mo at hindi sana dapat na gawin mo yun kasi nasa himpapawid. Ano bang malay ng tao? Una sa lahat, yung pinakiusapan mong treasurer ay hindi naman siya ang may-ari ng AUP. So kung hindi niya pinagbiya ng iba, most likely yun ang magiging alin. Patakaran na rin. Para sa lahat, maging precedence na rin yun. Kung hindi pinayagan isa, dalawa, tatlo, at bakit ka papayagan? Kasi ikay theology student? No. Dalawa, sinabi mo na, wala na lang ba akong karapatang mangaral? O binanggit mo pa na karapatang maligtas o makapagtapos sa pagiging theology? Kasi wala siyang pera? Wala daw siyang pera? Meron. Sabi ko nga sa iyo 9 years ako sa Mountain College nag-working student. Kumuha ako ng theology at kumuha rin ako ng education, secondary education. So ginawa ko ito. Ako'y working student. Pero ang sabi ko naman sa iyo, huwag kang dapat magtampo. Kasi nakiusap ka lang Ang salitang pakiusap, pwedeng yes, pwedeng no. Ang sagot na yung matatanggap. Pero kung gagamitin mo ito sa ikasasama ng loob mo, pat yun ang nakita ko sa iyong video, masama naman din ang dating na gagamitin mo ito para sabihin mo na lang mali ang Seventh Adventist, pumapatay. Pumapatay. Grabe naman yung salita mo, kapatid. Sana naman, kung ikaw ay merong sama ng loob, huwag mong dalahin dito sa media. Kausapin mo yung presidente siguro kung sino man yun, or kung sino man ang mga tao na dapat mong kausapin tungkol sa bagay pong ito. Huwag naman yung padalos-dalos. Ganun pa man, gumawa ka na ng iyong desisyon. Again, Brother Ray, tinawagan kita ng maraming bisis. Sabihan kita, hindi lang 20 times. Kahapon lang, tinawagan kita ng 8 times o 7 times. Pero hindi mo talaga nasasagot o sinasagot ang aking tawag. Dito tayo sa number 2 mo. Again huwag mo sanang isipin, kapatid kong mahal, na ito pong pagsagot ko sa iyo ay kasi galit ako. No. Sabihan kita, in general sa puso ko, nalulungkot ako sa decision mo. Kaya nga sabi ko, tawagan mo ako, i-text mo ako, tinatawagan kita. Pero hanggang ngayon, hindi mo talaga sinasagot. Ngayon, mga kapatid kong mga minamahal, sinasagot natin ito, hindi sapagkat galit kay Brother Ray. Sinasagot ko ito hindi sapagkat gusto ko lang siyang sagutin. Hindi po. Ako po'y nababahala sa iba pong mga Seventh Adventist nating mga kapatiran, lalo tigid doon sa mga walang alam dito sa isyong ito na bago palang nakita. Na nakita nila si Brother Ray ang nagsasabi, ngayon, ako, January 6, 2025 sa araw at sa oras na ito, ako ay itiwalag ko na ang Seventh Adventist. Mali-mali pa talaga. Ano bang ibig sabihin nito, Pastor? Ang nag-message sa akin, di lang siguro 100. Pastor, ano ito? Then marami pong nagsasabi na sana, Pastor, bigyan niyo po ito ng katarungan o kaya bigyan mo ng kasagutan tungkol kung ano ba ang nangyayari. So, Brother Ray, hindi lamang ikaw ang gusto kong paliwanagan, kundi mismo na ang mga kapatiran. Para maintindihan din nila ang usapin tungkol dito at mga kapatiran kong mga minamahal, hiling ko lang po sa inyo, huwag na po ninyong ibabaspa si Brother Ray. Okay? Alam ko ang taong ito may mga pinagdaanan. Halimbawa, binanggit ko rin sa kanya, nung ikay binata pa, nag-working student ka marahil, o nahirapan ka na magkaroon ng pera para makapagbayad ng tuition. Sabi ko, nahirapan ka na noong mag-isa ka pa lang. Ang ginawa mo, hindi ko sinasabing mali ito at sinisisi kita kapatid, huwag mo sanang maliin. Nag-asawa ka pa, dalawa na kayo ngayon susuportahan mo. Tapos nagkaroon ka pa ng anak 3. Malamang kahit ano pang kursong kunin mo, na 4 years course, mahirapan ka talaga kung personal mong pera ang gagamitin. Bakit? Inuna mo ang bagay ito. Hindi ko sinasabing mali. Kasi pagpili mo yan. Kaya lang, tiyakin ko sa iyo talagang mahihirapan ka. Tapos, napunta na lamang sa ganitong isyo na pinaliwanag ko na rin sa iyo na hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Ako mismo saksi nandito sa mga ginagawa kasi sabi mo sa Amerika o kay lalo tigit sa way binabanggit na may mga aborsyong ginagawa. Bagay na hindi naman totoo sa kung isipin mo na basta kung sino na lang magpaabot, iabot na lang. Hindi ganun, kapatid. Now, ikalawa sabi mo, ikaw si Brother Ray, tapos sabi mo, walang inagrebyado at walang siniraan. Kapatid, sabihan ko kayo, sa pagsabi mo pa lamang ng Seventh Adventist Church kung bakit ikaw umalis, ay pumapatay ng mga walang kalaban-laban. Sa palagay mo, hindi mo inagrebyado ang simbahan ito? Sa palagay mo, hindi mo ako inagrabyado dito? Sa palagay mo, ang Seventh Adventist, hindi naman talaga pumapatay ng ganoon ng mga walang kamuang-muang na mga bata. Sa palagay mo, hindi mo siniraan? Ang totoo nun, sinasaktan mo. Pati ako magsasabi ako sa iyo, agrabyado ako sa sinasabi mo.
Tapos sasabihin, wala kang inagrabyado. Lahat ng Seventh Adventist, o ito, may tanong ako, live natin. Pwede po ba kayo, mga kapatiran, mga Adventista, agrabyado po ba kayo doon sa pagsabi ni Brother Ray Moncada na ang Seventh Adventist Church sa pamagitan daw ng guidelines ng General Conference, pumapatay ng mga bata ng mga walang kalaban-laban? Tanong ko sa inyo, okay lang ba sa inyo yun o agrabyado kayo doon? Sige nga daw, mag-message nga kayo kung masaya ba kayo doon sa sinabi ni Ray Moncada o dili ba kayo agrabyado din kayo sa bagay yon. Mga kapatid, pagka hindi totoo, siniraan mo talaga. Ako na nga mismo nagpakita ng napakarami ditong ebidensya na hindi natin ginagawang abortion na tinatawag na yung tinatawag na elective abortion o elective abortion. Merong abortion na ginagawa at ipinaliwanag yung tinatawag therapeutic abortion. Pero napakaliit yun para lang sa pagsagip ng buhay ng isang nanay. Ipaliwanag ko yan maya-maya. Kaya yung sinabi mong ikalawang, inagrabyado, walang siniraan, pag-isipan mong mabuti kung hindi ba ito nangyayari sa totoong buhay at ginagawa mo ngayon sa media. Okay? Ang ikatlo naman, sabi mo, itinitiwalag ko na ang SDA Church bilang aking reliyon. Hindi mo talaga naintindihan. Kasi sabi ko, hindi inunawa ni Brother Ray ang mga sinasabi niya, pansinin. Kapatid, sabihan kita, paano mo itiwalag ang simbahan? Ikaw siguro pwede kang tumiwalag. Kung itiwalag mo ang simbahan, saan na kami pupunta ngayon? Marahil ang ibig sabihin mo, ikaw ay nagtiwalag ng sarili mo sa loob ng Seventh Adventist. Pero kung ang Seventh Adventist ang itiwalag mo, pwede ba yon? Mamaya, atin niyang pupuntahan. Kaya just check your, hindi lang dapat emosyonal, ano? Dapat use your common sense din naman. Pwede mo bang, ang sa English nitong tawag na itinitiwalag, ini-excommunicate mo. Maya-maya, puntahan natin yan. Ang ika-apat ay ito, sapagkat lumalabag sa 10 utos. Ito lang mga kapatid kong mga Adventista. Ang dahilan kung bakit si Ray Moncada umalis sa Seventh Adventist sapagkat ang Seventh Adventist daw ay lumalabag 10 utos tulad ng huwag kang pumatay. Pumapatay pa daw ng mga batang walang kalaban-laban. Ito masabi ko si Brother Ray. Sa puntong ito, ipinaglalaban mo ang 10 utos. Congratulations. Ngayon, wala ka na sa Seventh Adventist. Saan ka papasok? Sa born again? Na hindi sumusunod sa 10 utos? Sa Baptist, Pentecostal, Lucifer, Mormon, Iglesia Glipay, Romano Katoliko? Baka mamukat-mukat ko na lang at marinig ko, pumasok ka na rin sa offshoot. Offshoot na rin yon. Hindi na rin maganda. Kung papasok ka doon kasama ni Ronald Obidos na ang sabi niya ang 10 Commandments ay bad news, weak, at hindi mabuting sundin, edi mas lalo nang nilampaso mo tuloy ang 10 utos. Ano? Pagkatapos nito, saan ka papasok? Ngayon, sasabihin mo, mag-independent na lang ako, mag-isa kasama misis ko at anak. Choice mo yon. Pero mga kapatid, pansinin ninyo, since na siya hindi na Seventh Adventist, aywan ko kung anong kasunod naman na chapter, baka bandang uli sasabihin ng tulad ni Obidos, makain ng baboy, mga pusit, mga daga, o mga ano pang mga bagay yan. Wala nang 10 utos, di na Sabado. Pagkayaan ang ilalabas dito sa media, sabihan ko po kayo, mga kapatid ko, hindi nga naman abortion ang kanya pong dahilan. Talagang nagtatampo lang masama loob. Ang akin lang din pong ikinapagtataka sa maraming Adventist, bakit ba pagka mayroong ganitong mga usapin, para bagang nahalugay kayo ng maayos? Kapatid, sinabi na ng Biblia, mula din sa inyong kalagitnaan ay magsilabas sila at magsalita ng mga kabaliktaran laban sa iglesia. Natupad ang sinabi ng Biblia. Sa aklat ng Juan, binanggit din po ni Apostol Juan, nang sabi, sila'y lumabas galing sa atin. Ito'y patunay na hindi nga sila kasama natin, sapagkat sila nagsilabas, hindi nga natin sila kasamahan. Hindi tayo dapat magulat kung mayroong lalabas na pastor. Si Ray Moncada, kapatid, hindi po siya pastor. Hindi pa nga siya tapos sa kanyang pag-aaral. Okay? So mayroong sabi, buti na lang, hindi pa siya ordinahang pastor. Mga kapatid, hindi po siya ordinadong pastor, hindi po siya pastor. Hindi, sabi ko nga sa inyo, nakiusap siya ng 18 units niya, ikikredit, hindi pinayagan, sumama ang loob. Hindi po tama yon. Ngayon, pagkalimbawa, ang taong ito ay magsasalita na ng kabaligtaran dito at sasabihin, wala nang 10 utos, wala na yung Sabado, Linggo na, o kung ano man, baboy makain na, ay ito na yung punto na hindi talaga abortion ang kanya pong inaatake, kundi talagang simbahan.
Kaya nga sabi ko, natuwa na rin ako, kaya nagpa siyang umalis. Kasi mga kapatid, lahat ng may kaisipan katulad kay Ray Moncada, na gusto rin po ninyong umalis sa Seventh Day Adventist, wala akong karapatang sabihin to sa inyo, pero sabihin ko na lang din po sa inyo mga kapatid, hindi sapagkat inutusan ako ng simbahan o anuhan. Lahat ay welcome sa pagpasok, welcome din kayong lumabas. Sana mga kapatid, kung mga Adventista, wag na rin po kayong magtaka na mayroong lumalabas ng katulad nito. Tapos, ang dami ng mga batong mga kwentuhan, pagbabatong mga kwento sa mass media. Wag na po. Ito mga bidyong katulad ng nito, wag nyo nang ipasa-pasa. Basura lang talaga ito. I'm so sorry to say you that, but sa akin walang kwenta ito. Tapos, balitaktakan na ng kwento, pumasok ng mga Katoliko, pati pa itong mga Katoliko din mga kapatid. Hindi naman lahat ano po. Marami naman diyang mga inosente. Pumapasok sa kwento, tuwang-tuwa naman sila, at nagpapadala ng mga edited na mga videos na ang Seventh Day Adventist, 2 simbahan pa lang daw, 15,000 na mga bata ang mga pinagpapatay. Sobra naman ng mga ito. Anyway, puntahan natin din yung Romano Katoliko kung ilang milyon din ang pinagpapatay ng mga yan. Pupuntahan natin mga kapatid. Now, ang sabi niya, ang 10 utos na ay nilalabag. Kaya daw siya umatras. Now, ikalima, ang mga ospital buhay ng mga patoto hanggang ngayon na pumapatay sa mga walang kalaban-labang mga bata. Brother Ray, kung sakali man, ikaw ay, itong akin lang ideya. Siyempre, ang Seventh Day Adventist merong law firm. Okay? Lalo tigit, hospital ang iyong pinag-usapan, hindi lang simbahan. Kung sakali man, ididimanda ka ng law firm ng Seventh Day Adventist, kaya mo bang patunayan kahit isa lang na isang official statement at official result na ang Seventh Day Adventist Church ay pumapatay nga ng mga batang walang kalaban-laban? Kaya mo ba itong harapin sa husgado? Kasi ang ginagawa mo is a libelous. Tandaan mo ito. Baka lalaki ang problema mo. Hindi kita tinatakot, kapatid. Ikaw naman taong walang takot siguro, di po ba? Pero kung ikaw nga naman ay ididimanda, kaya mo bang i-produce ng Seventh Day Adventist ay pumapatay ng mga walang kalaban-laban na mga bata? O baka chismis na lang inabot niya? Kaya nga ako nalulungkot sa mga pinagsasabi mo eh. Kaya nga sabi ko, bago ka sana magsalita ng mga ganito, pumunta ka muna sa conference mo, pag-usapan ninyo. Until now, wala. Yan ang nakakalungkot. Dapat sana igalang yung ating mga pastor, igalang yung ating mga administrators. Hindi yung tatakbo agad tayo dito sa mass media at dito magbabalitaktakan kung ano mang sinasabi. Nakakalungkot. Okay, sunod. Ito ang sabi pa. Ang dahilan daw kung bakit ito pumapatay ng mga walang kalaban-laban ng mga bata, dahilan daw sa guidelines ng General Conference of the Seventh Day Adventist, at ito daw, guidelines na ito ay nag-exist na pumapatay ng mga walang kalaban-laban. Maya-maya po, pupuntahan natin yung mga guidelines ngayon. Ngunit bago po yan, ipaparinig ko muna sa inyo ang mga bidyong ito para mga kapatid ay makuha din po ninyo ang mga punto at pinupunto ng mga bagay ito para po mga kapatid ay makikita po ninyo ano po ang atin pong mga bagay na dapat bigyang pansin. Okay? Tingnan natin ha. Ito. Tingnan natin. Ito mga kapatid. Ito yung video. Subukan daw ninyo pakinggan ng mabuti kung maganda ba ang pagkasabi niya dito. Again, maiksi lang po ito. Hindi sapagkat pinuputol ko, reels lang naman to. Pumunta po kayo sa kanyang YouTube, makikita po niyo ang kabuuan ng kanyang video, okay? Ito po yan, pakinggan niyo mga kapatid. Ang aking... nawala, Brother John. Okay, sandali lang ha. Ipapalabas ko sa inyo mga kapatid. At mas maganda yung makita talaga ninyo, okay? Makita ninyo itong kanyang mga sinasabi para mapupuntusan. Yung mga hindi po mga nakapanood nito, siyempre para mapanood po ninyo ang video mismong ito. Then maya-maya ipapakita ko rin po sa inyo ang video mga kapatid ng ng Romano Katoliko na galing po sa Vatican mismo. Nagdi-discussion po sila patungkol dito sa tinatawag natin na alright. Ito. Ipapakita ko sa inyo ang point na to. Okay?
Okay, ito. Para makita na rin ninyo mga kapatid at kayo na rin ang humusga. Okay? Alright. Pakinggan nyo ng mabuti. Ito na. Parang wala akong naririnig Noong January 28, 2017. So ito yung pagkabautismo niya, January 17, 2017. Okay? Ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist ay nagpapasya mula sa So wala daw siyang inagrabyado at wala daw anomalya siyang ginagawa. Nagpapasya siya. church bilang aking sekta o relihiyon sapagkat namuhay ng labag sa pagkakristyano. Sinasabi na iniingatan at sinusunod ang 10 utos, subalit ang mga ospital ay buhay na patotoo o patunay na tayo po'y lumabag sa 10 utos, pumatay ng Ano daw? Pumatay ng mga walang kalaban-laban na bata dahil sa guideline na ibinigay ng General Conference at magpahanggang ngayon ay current po ito o nag-e-exist sa ating mga ospital. Ako po, Okay. si Brother ating Reynaldo balikan na konti ang isa. Moncada Verano na nabautismuhan sa Seventh-day Adventist noong January 28, 2017. Isang masiglang kaanib, walang inargabyado, walang siniraan, at wala pong ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist ay nagpapasya mula sa araw at oras Nagpapasya sa araw at oras na ito. Anong sabi niya? na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist Church bilang aking sekta o relihiyon. So, ang sinabi niya, itinitiwalag na niya. Okay? Antindi. Antindi. Siya patuloy ang nagtiwalag ng simbahan. Okay. Tuloy natin ha. Tutuloy natin. Alright. Okay. Sandali lang mga kapatid. Ibabalik natin. Okay. Ito na. Ang sabi ko, hindi ganong inuunawa ni Brother Ray. Brother Ray, ito, kinukuha ko ito siya galing sa Tagalog version, dictionary. Ang sabi niya, buhat ngayong araw nito at oras na ito, itinitiwalag ko na ang Seventh-day Adventist Church na sikta o aking relihiyong kinaaniban. Ang salitang itinitiwalag or ang infinitive nito ay itiwalag, ang completed past tense nito ay itiniwalag, ang completed present tense nito ay itinitiwalag at ang completed future tense nito ay ititiwalag. Ang salitang itiniwalag sa English mga kapatid ay to excommunicate, to expel, to dispose. Ang tanong, pwede ba niyang i-excommunicate o kaya i-dispose o kaya itiwalag ang church? Galing po sa www.amazon.com at saka sa btccgts.org at saka BibleStudyTools.com. Pakinggan nyo. Can an individual church member excommunicate his church? Answer. Excommunication is typically a formal process carried out by a church. Ang church ang mag-excommunicate, ang magtiwalag sa pamagitan ng leadership or governing body, not by individual members. So hindi ka pwede magtiwalag. Ikaw kamo ang ititiwalag. Okay? Ikaw ang ititiwalag. Okay. Galing naman sa www.amazon at saka press.uchicago.edu. Sabi niya, excommunication is a significant and complex matter that usually involves the broader church community or leadership. Pakinggan mong makikita, while a single individual cannot or can't excommunicate or magtiwalag an entire church, they can choose to leave. Pwede kayong pumili na kayo'y umalis or disassociate themselves from it. Or hindi na kayo makikitungo doon. Pero yung buong simbahan, i-excommunicate mo, kaya sabi ko, hindi mo pinag-iisipan masyado yung mga sinasabi mo. Balik tayo. Bago ko ipakita sa inyo ang mga guidelines na sinabi niya kanina, meron bang abortion na pinapayagan ng Seventh-day Adventist o wala? Again, akin itong diniscuss ng 3 bisis, pang-4 na nga ito. Merong 2 klaseng abortion. Number 1, yung tinatawag na elective abortion. Ano yung elective abortion? Sabi ng babae, binuntisan lang ako ng aking sweetheart, hindi niya ako tinutotoo, gusto kong i-abort. Hindi pwede yan.
ay marami ng anak ko, 11 na, magiging 12 kung ipanganak ko. Hindi po pwede yun. Ikatlo, ay masisira yung figure ko, gusto ko Coca-Cola body pa rin. Hindi po pwede yun. Hindi yung ikaw lang mismo ang mamili. Sa kagustuhan na personal, hindi pwede at di pinapayagan na ang pagpatay sa isang Brother John, may naririnig ka ba na parang may tumutunog na lumalabas? Paano ba ma-off yan? Paki-off mo nga. Ikalawa, ang therapeutic abortion, at babanggitin ko yan, Father Lee, mamaya-maya ng konti, pagka ang buhay, health, mental, ng isang nanay ay mailagay sa alanganin tulad ng may tinatawag ectopic pregnancy. Hindi talaga doon sa bahay bata. Mamamatay lang din ang bata at kung hindi mo alisin yun, pati nanay mamamatay. Kaya i-terminate ang pregnancy. Dapat sana intindihin mo rin yon. It's a form of abortion din po naman. Ikalawa, yung tinatawag na mismo ang uterus ng isang babae ay nagkaroon ng cancer. Delikado din ang bata. Pwedeng mamamatay din naman talaga ang nanay. Kaya nga iba, pagka mayroong breast cancer, stage 1, stage 2 pa lang, tinatanggal yung breast. Bakit? Sapagkat kung hindi, pwedeng mamamatay ang buong katawan. Kaya nga mayroong mga abortions na nangyayari, ito'y sapagkat pinapayagan for the sake of the mother. So mamili ka na rin. Ito nga ang sabi ko sa iyo, Brother Ray. Sana huwag mangyari sa iyo. Dalangin ko huwag. Pero sample na lang. Yung sinasabi mo hindi pwede ang abortion by any form, sabihan kita, pagka ang misis mo ay magkasakit ng tinatawag na hyperthyroidism just like my wife, na hindi pwede siyang mabuntis at magpatuloy sa pagkabuntis, sapagkat meron siyang hyperthyroidism, dalawa lang ang pagpilian mo, ang bata ang mabubuhay, ang nanay mamamatay, o kapwa silang mamamatay. You need to decide. Or kung merong ectopic pregnancy ang misis mo, ipapaabot mo bang bata? Pagka ipapaabot mo, o kaya pipiliin mo yung nanay, nilunok mo lang ang sarili mong sinasabi na pumapatay ng mga walang kalaban-laban. Sana wag mangyari sa'yo. Ang punto lang dyan ay simple lang. Use your common sense. Palawak-lawakin ang kaisipan. Huwag yung bugso ng dahilan sa tampo o kung ano man. Ito, bigyan ko kayo ng sample, dalawa. Number 1, Catholic Church. Mayroon bang abortion sila? Kalawa, Baptist. Ito po. Ang Catholic talaga, ang stand ng Catholic ay very strong. Ayaw nila na mayroong abortion. Pero ang tanong, mayroon bang abortion na nangyari sa Roman Catholic Church? Ang sagot, yes. Hindi galing sa akin, kundi mismo galing dito sa mga speakers na mayroong abortion na pinapayagan ang Roman Catholic Church. At babasahin ko sa inyo mamaya, galing sa mga encyclopedias at libro ng Roman Catholic. Meron pong mga Catholic faith defender na pumapasok sa issue ito na hindi malang din ginagamit ang mga common sense o sariling mga utak. Ano ang punto at pinupunto ko dito mga kapatid? Basta sawsaw lang ng sawsaw na hindi nila alam na mismong simbahan nila gumagawa din naman ng abortion. Sapagkat ang mga Catholic, mayroon din naman silang mga hospitals. Halimbawa kapatid, ito pong Director of Apologetics Catholic Answers, na ang host ay si Patrick Coffin at ang director naman ay si Tim Staples. Ito ang sabi niya, o nilang dalawa. The Catholic Church stance on abortion is clear. Ang stand nilang ng Catholic Church, clear talaga. Ano yon? It is considered a grave moral evil. Hindi talaga pwede, evil talaga yan. Pero meron siyang sinabi nitong, however, alam niyo yung however? Ganun pa man. However, there are situations where medical procedures that indirectly result in the loss of the unborn child are permitted under the principle of double effect. Kung ang nanay mamamatay na lang din at kung ang bata mamamatay lang din, sabi niya, however, pinapayagan, permitted under the principle of double effect. So mismo ang Roman Catholic, mga kapatid, ay meron silang pagpayag na magkaroon ng abortion in the permission of the term principle of double effect. Apektado nanay o pwede apektado bata. Example sa mga sakit na pwedeng dala ng nanay o dala ng bata, pakinggan nyo sa lupa ng tiyan ng nanay. Pakinggan nyo ng maigi, mga kapatid. Okay, please message me kung ito po'y malinaw sa inyo, mga kapatid. Ang aking signal, ang aking pong microphone. Ito, example, sabi ng Catholic Church. For example, if a pregnant woman has a cancerous uterus, ano daw? Cancerous uterus. The removal of the uterus to save her life is allowed. Ano daw? Kung ang babae
meron siyang uterus na cancerous. Buntis siya ha, pero may cancer ang uterus. Ano ang sabi? Permitted. Ano ang permitted? Permitted to removal of the uterus. Nandoon ang bata. Mawawala talaga yung fetus. Isipin mo, aalisin ba naman mga kapatid yung uterus? Kasi cancerous. Roman Catholic Church yan. Saan mabasa? Sa www.ewtn.com. www.catholic.com. So ginagawa. Isa pa. Galing po sa exception to save the life of the mother, galing po ito mga kapatid kay Reverend E.M. Robinson O.P. Kung inyo pong papansinin, mismo galing sa Roman Catholic Broadcasting Network, sila ay may sinasabi na pagka to save the life of the mother, may exception, pinapayagan. Halimbawa, galing po ito mga kapatid, June to July, na publication lang 1991, page 29. Pakinggan ng maigi. Exception to save the life of the mother by Reverend E.M. Robinson. To make every effort to save the lives of both of the mother and the child. Sabi po ni Pope Pius XII, kailangan i-save ang nanay at ang bata. Pero kung sakali man ay magpili, eventually kung saan, save the life of the mother. Pakinggan yung maigi. Galing po dito sa to save the life of the mother. Halimbawa, classical example ha, galing po dito. The classical example of ectopic pregnancy. Okay? Ectopic pregnancy, i-abort. Pero ang term na ginamit ng Seventh-day Adventist, hindi abortion eh. Ang term na ginamit ng Seventh-day Adventist, termination of pregnancy termination. I-terminate. Hindi na siya makapagpapatuloy. Bakit? Mamamatay ang nanay, patay din naman kasi ang bata. Pero para kay Mungkada, pinapatay mo ang bata. Sabi ko nga sana wag mangyari sa'yo. Wag mangyari sa'yo. Ang Katoliko, pumapayag. Kung ang dahilan ay ectopic pregnancy or the example of the cancerous uterus. Ito yung pinapayagan. Na ngayon, pagka pinapayagan ito, para sa kanila, hindi to abortion, hindi to murder, hindi to pagpatay sa bata. Total, ang bata mamamatay din naman talaga to save the life of the mother. Therefore, it should not be called an abortion. Hindi abortion para sa Katoliko yon. Bakit? To save the life of the mother, the life of the fetus, hindi naman talaga magpapatuloy. Mamamatay lang din ang nanay. Halimbawa, sa tinatag ectopic pregnancy, ectopic, cancerous uterus. Ano yon? Katulad nito, kung nakikita nyo yung araw na kulay yellow, sa halip dito sa loob ng bahay bata ng nanay, doon sa gilid. Diyan, sa may mahabang ganyan. Mabubuhay ba ang bata dyan? Patay ang bata dyan. Hindi mabubuhay ang bata. Ngayon, meron na bang pangyayari na nagkaroon ng ectopic pregnancy, ayaw ipaabot ng nanay, na namatay din ng nanay? Yes, hindi lang nanay matay, pati bata patay, silang dalawa patay. Bakit? Ipinagpapatuloy, mamamatay lang din kasi ayaw ipaabot. Patay ang nanay, patay ang bata. Ikalawa, yung tinatawag na cancer uterus. Nakita niyo itong uterus sa bandang kaliwa, taas? Yan ang uterus, cancer yan. Ito nakita niyo yung arrow? Pag hindi yan inalis, kapatid, sabihan ko kayo, patay ang nanay, patay ang bata. Sino bang mabubuhay sa cancer ng uterus? So, ang gagawin yan, aalisin talaga lahat yan. Sana naintindihan nyo ito. Pero kung hindi nyo maintindihan yan, bahala kayo. Anong sabi dito? Mula sa araw at oras na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist. Kita mo, Seventh-day Adventist pa ititiwalag mo? Ito, sinakyan ito ni Arian Lauron Lapinid. Meron siyang blog na ang title niya Seventh-day Adventist, pero Katoliko ang may-ari nito. Ginamit lang pangalan ng Seventh-day Adventist. Kaya merong mga Seventh-day Adventist na magtataka, Seventh-day Adventist, pero ganito nagsasabi, wala nang 10 utos, masasama ang mga pinagsasabi. Kapatid, ginamit lang ang pangalan nating Seventh-day Adventist. Pero hindi talaga siya Seventh-day Adventist. Itong taong ito, nagmaskara lang ito sa likod. Kaya kung makita mo, hindi mo makikita ang picture na dito niyang maayos. O kung meron man, hindi siya Seventh-day Adventist. Now, ito ay sample mga kapatid sa tinatawag nating ectopic pregnancy. Nung ako'y nag-post nito, lumabas ito mga kapatid. May sumagot. Ang sumagot si Brother Fernando Ijan. Sandali lang ha. Brother Fernando, nanonood po ba kayo ngayon?
pwede po bang mag-message kayo sa akin? Kasi baka mamaya sasabihin nila na gawa-gawa mo lang yan, pero hindi mo naman pwedeng igawa-gawa ito. Ito ang sagot niya, oh. The story that happens to my sister-in-law. So, ang kasaysayan ng ectopic pregnancy, nangyari din sa sister-in-law niya. Anong nangyari? Nagbuntis siya ng ectopic. She decided not to abort the baby. Eventually, ano nangyari? In the long run, namatay siya, pati ang nasa sinapupunan niya. Kung sabihin mo, uy, nako, Mrs., huwag mong ipaabot yung bata, huwag mong tanggalin, bahala na lang mamatay ka. Decision mo yan. Nasa sa iyo yan. Okay? So ito, sample ito ha, siya mismong nagsabi. Sige, again ha, Brother Fernando, ano bang pagbasa nito? Age Nerf, Ijan, kung nanonood ka mga ngayon, paki-message mo nga kung ito ba'y message mo talaga. Okay? Ilagay mo dito sa ating chat. Thank you very much. Now, ito, St. Joseph Hospital and Medical Center. Ito ay nasa Phoenix, Arizona. Dito sa US. So, medyo malayo sa amin dito. Ilan pa ba yan? Mga 20 hours to travel. You know, magbiyahe ka. So, anong ginawa nitong Romano Katolikong Hospital? Pakinggan nyo. In 2009, doctors at St. Joseph Hospital and Medical Center in Phoenix performed a life-saving abortion for a serious ill mother of 4. Mayroon siya anak 4 sa tiyan. Mayroong komplikasyon. Dapat i-save ang buhay ng bata, ng nanay, kaya nagkaroon sila ng tema, life-saving abortion for a serious ill. Seryoso talaga ito. Pero yung pumunta, magpa-abort ako kasi gusto ko mabuhay, isa lang, itong 3 patayin, bunutin. Hindi po pwede yun. Saan ito mabasa? ACLU, SUS Claiming Catholic Hospitals. Saan mabasa? Abortion and the Catholic Church. So, kanyang makita, sila mismo gumagawa. Ito, dito sa United States of America. Dito sa Encyclopedia Wikipedia. Mapanood din ito at mabasa, mapatid sa Newport Frank. March 30, 2009, Catholics. Okay? Abortion and the Catholic Church in the United States. Alam nyo ba na ang yung pumapayag na mayroong abortion dito sa Amerika mismo, 59%. 59% Catholic supporting legal abortion. At mayroon pang 73 supporting the right to have an abortion. 59 ang nagsusuporta na magkaroon ng legal abortion. Out of 100%, 73 sa kanila ang sumusuporta na may right ang babae o sino man na gusto magpa-abort sapagkat ang kadahilanan, health reason. Hindi lang yung masira yung figure, ganito. Yan, Roman Catholic yan. Huwag niyong sabihin na ang Roman Catholic wala. Meron kapatid. Na Southern Baptist naman. Ang Southern Baptist, meron din po sila na mga hospital. Halimbawa, tulad ng Southern Baptist Convention. Halimbawa, the Baptist Church, particularly the Southern Baptist Convention, has a complete history regarding abortion. Historically, the Southern Baptist Convention has opposed abortion. Ang Baptist mismo, opposed din sila. Eventually, nagkaroon sila ng decision. Ito nangyari. But there have been instances. Pero meron ding mga pangyayari. Ano yon? Were exceptions. Tulad ng sa Catholic, merong exceptions at pahintulot. Ang sa mga Baptist naman, meron din silang mga instances of exception or exceptional. Tulad halimbawa, were acknowledged. For example, in the 1970s, many Southern Baptist pastors supported abortion in cases where the woman's mental or physical health was at risk. Kaya nga, sila mismong mga pastor ng Convention Baptist Church ay sumusuporta kung ang mental and physical ng isang nanay ay mailagay na rin sa alanganin. Pero ano ang kanilang stand in general? Hindi pwede yung abortion lang na abort lang ng abort. No, hindi po pwede yun. Ganon din sa Catholic, stricto talaga. Ganon din sa Seventh Adventist. Halos magkapareho lang ang stand kasi tayo ay pro-life. Hindi lang kasi ito iniintindi ni Raymond Cada na tayo ay pro-life, hindi tayo po pwede na abort lang ng abort. Pinapayagan tulad ng Catholic, tulad ng Baptist, ang abortion kung ang kadahilanan ay serious ill ng isang nanay or kaya ikakamatay din ng nanay, mamamatay din naman ang bata. Sana naintindihan yan. Pero kung ayaw maintindihan, good luck. Ito, Southern Baptist Convention. Baptist Hospital generally follows the ethical guidance o guidelines. So, pati ang Katoliko may guidelines.
ang Baptist may guidelines. Ang Seventh-day Adventist may guidelines din tayo. Mamaya, pakita ko sa inyo. Southern Baptist Guidelines Convention, which allows ang sa Catholic permitted. Sa Catholic allows, pare-pareho lang naman yan, synonyms lang yan, which allows for abortion in cases where the mother's life is in danger. Pagka-in-danger na ang buhay ng nanay, pinapayagan. Saan galing to? Southern Baptist Convention. Ito pa. Ano naman ang stand ng Seventh-day Adventist? Ito na nga yun, Brother Raymond Kada. Ang Seventh-day Adventist meron ding stand. Ako nga mismo nagsasabi sa iyo matagal akong nagtrabaho sa Adventist Hospital. Nagtrabaho ko sa chaplain sa Palawan Adventist Hospital. Nagtrabaho din ako as a chaplain sa Manila Sanitarium o sa MAMC as a chaplain. Kung ikaw isang chaplain, meron kang access na tingnan mo yung record ng pasyente. Hindi mo pwedeng photocopy o dalhin sa bahay. Kasi sacred yan. Delikado at pwede kang may demanda dyan. Pero, kung paano ang doktor na gumagamot sa kanya, nakikita yung record, anong gamot, kailan ginamot, sino ang nurse, sino mga nagpirma, nandun lahat, anong karamdaman. Nakikita ng nurse, nakikita yan ng doktor, nakikita din namin ng mga chaplains. Yung sinasabi mo ang mga hospital ng Seventh-day Adventist Church ay nag-aabot na lang ng ganon, hindi totoo yun. Ako na mismo nagsasabi sa iyo. Ang wife ko dito sa Amerika, nagtrabaho sa Loma Linda Seventh-day Adventist Hospital. Ako din naman ay pumupunta doon as a chaplain. Sabihan ko kayo, walang ganon. Pero kung magpatuloy ka pa rin dyan sa hatid-hatid ng kwento, basang mali naman, ito nga sabi ko sa iyo, yung sinabi mong ang Seventh-day Adventist Church ay pumapatay, kaya mo bang paninindigan yun hanggang husgado? Kaya mo bang ipakita sa harapan ng mga judges na pumapatay nga ang mga nasa hospital? Kasi kung sila'y pumapatay na illegal gagawin, mas may kapangyarihan ng gobyernong sila ay, idemanda o dili ba kaya'y papanagutin? Ikaw patuloy na Seventh-day Adventist, ikaw pa magsabi sa Seventh-day Adventist Hospital na kung saan sakop pa sana ng Seventh-day Adventist, liban lang ngayon. Which is, I'm happy na ikaw nga umalis na rin sa Seventh-day Adventist. Bakit? Nang mapanatag ka na rin. Pero yung sabi mong hindi mo sinisiraan, walang inaagrabyado, ang Seventh-day Adventist sinisiraan mo, at mismo ako mismo, naagrabyado sa sinasabi mo. Bakit? I need to protect my church. Sandali lang. Meron na bang mga tao dito, mga kapatid na, okay, may tanong ako sa inyo, kayo ba'y natuwa dito sa video ni Brother Raymond Kada o naagrabyado kayo? Kung naagrabyado kayo sa video niya, mga kapatid, tanong ko sa inyo, pwede ba kayo mag-message? Okay? Pwede ba kayo mag-message para malaman niya na hindi tayo natutuwa ng mga Seventh-day, naagrabyado tayo sa sinabi niya. Kaya mali yung sinasabi niyang, wala akong inaagrabyado. Sa paggawa mo pala ng video ito na sabi mo pumapatay, agrabyado na ako mismo. Kaya yung sinasabi mo, hindi mo gano'ng iniisip Okay? Tingnan ko nga kung meron bang nag-message ng gano'n na naagrabyado din kayo. O kung hindi naman kayo naagrabyado, hindi huwag kayong magsabing, ito, si Sunny Artikulo, agrabyado. 3 beses ang agrabyado niya. Ipakita ko sa inyo. Ayan, agrabyado. Sino pang agrabyado dyan sa inyo? Ito pa, si Albert Ladan. Yes, agrabyado po. Sino pang agrabyado sa inyo? Ramil Ispictato. Agrabyado talaga, pastor. Ayan. Sino pang agrabyado sa inyo? Baby Amor, Ribong. Yes, agrabyado po kami. Yan. Tapos sasabihin mo, wala kang inaagrabyado? Ilan na agad itong binasa ko? Tapos sabi mo, itinitiwalag mo ng Seventh-day Adventist. You cannot tiwalag Seventh-day Adventist. Ikaw ang ititiwalag. Kaya nga sabi ko sa iyo, mga pinagsasabi mo, hindi mo ganong pinag-iisipan. Sorry I love you as my brother. Well, in fact, laki pa naman sana plano ko na kung makabalik at magkita tayo, ay gusto kong makita ka at makausap ka personal. Kasi hindi pa tayo nagkita personal yata di ba? Marahil nakita na rin sa AUP. So, ang Seventh-day Adventist, anong ginawa at anong stand ng Seventh-day Adventist on this matter? Pakinggan mo ng maigi. Ang Seventh-day Adventist Institution, siya yung highest governing body. Hindi General Conference Office, kundi General Conference Institution, which is, ako mismo, pupunta sa General Conference Institution sa Missouri. Okay? Itong darating na mga buwan.
At isa ako sa pupunta doon para makita ko nitong General Conference in Session. Napakinggan mo ng maigi, kapatid. Ang General Conference in Session ay pumili ng General Conference Committee na ang committee ito ay may task sila. May gawain sila. I-discuss nila, pag-aralan nila, i-research nila ang pros and cons, biblically wise, ethically wise, itong abortion, ano ang possible stand ng Seventh-day Adventist. So, ang General Conference in Session, pumili ng mga tao, ang tawag General Conference kasi General Conference ang naglagay, committee naman ito, special committee. Ang special committee, nag-aral sila at sila po ay magpipresent nito sa General Conference in Session. Tanong, nangyari ba ito? Pakinggan yung maigi. What is GC Executive Committee? The second highest governing body of the Seventh-day Adventists after General Conference sessions, which occurs every 5 years. In between sessions, the Executive Committee is delegated the authority to act on behalf of the General Conference sessions. Ang tawag dito, General Conference Executive Committee. Sila ngayon ay mayroong authority coming from General Conference in session, na ang session ay galing ito sa mga lokal na iglesia, ang mga representative nito sa mga missions, sa mga conference, sa mga unions, Union Conference, Division, General Conference. Ito ang General Conference in session. So napakarami ito. Sila ay namili ng committee para mag-aral dito in particular and they need to give report. Ngayon, tanong, sabi kasi ng iba, hindi, sa committee lang kasi yan hindi yan dumaan sa General Conference in session. Tanong, ito bang abortion ay pinag-uusapan at aprobado at naaprubahan ang stance ng Seventh-day Adventist tungkol sa abortion? Pakinggan niyo maigi, mga kapatid, ha? Itong General Conference Committee, sila ngayon ay mag-recommend pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Sa kanilang pagre-recommend, dadalhin itong kanilang napag-aralan sa session. Pakinggan yung maigi. Mabasa ito sa AdventistWorld.org, gcadventist.org, spectrummagazine.org. So, tatlo ang ating sources na pwede ninyong mabasa. Once the issue about abortion was brought to GC in session by the General Conference Committee, from the General Committee, mga kapatid, o by the General Conference Committee, the answer is yes, ano? Yes. Yan, yes. The topic of abortion has been discussed at the General Conference. Mali yung sinasabi ng mga ito. Isa na dyan si Brother Remoncada na nagsasabi, hindi ito napag-usapan sa General Conference in session. Kapatid, nandito na nga, pinag-usapan na. Hindi, sa General Conference Committee lang kasi yan. Mali. Kung sabihin mo, General Conference Committee lang gumawa ng guidelines, mali. General Conference Committee in session, hindi nila pinag-usapan, mali. Yan na nga, yes, Ngayon, ang tanong, napag-usapan ba ito? Yes. Yung bang General Conference Executive Committee o committee na nag-aral tungkol sa abortion, ang kanila bang conclusion, dinala ito sa session? Yes. Ito ba'y nakita ng session na pakipakinabang at mabuti? Yes. Inaprubahan ba nila? Inaprubahan nila. Once ang trabaho ng Executive Committee ng General Conference ay naipasa na, tapos na, ang magdesisyon, General Conference. Pagka ang General Conference ang tumanggap at siyang nag-decide, hindi yung General Conference Committee decision, kundi decision na yon ng General Conference in session, kasi sila tumanggap, sila ngayon ang pagmulan ng guidelines. So, pupuntahan natin ngayon ang guidelines, maya-maya ng konti, kapatid, kasi sabi ni Mungkada na ito daw guidelines ang dahilan kung bakit pumapatay ng mga walang kalaban-laban ang mga doktor sa mga hospitals o mga hospital at existido daw pumapatay hanggang ngayon kasi daw yung guidelines existido, so ginagawa pa rin. Siya nga pala, meron akong sasabihin sa inyo, nabasa ko kasi kay Brother Johnson Amica na sino ba yung mga, parang Brother Johnson, i-quote ko lang sa aking natanda, parang ganito. Sino ba diyan sa inyo sa Hawaii na mayroong alam sa ating hospital diyan sa Hawaii na about abortion, kung totoo bang may abortion ginagawa, basta yung magpapaabot lang sa kung anumang mga kadahilanan. Ang gawin ninyo, itong payo ko sa inyo, itong pinakamabuti nyo ngayon, huwag na ninyong idaan sa ganon. Kasi pwede kayo mag-direct I-type lang nyo 70 Adventist Hospital in Hawaii. Tapos meron dong tinatawag na email. Meron silang email dun May email sila doon. Bawat hospital merong spokesperson. Okay? Na official na magsasabi kung ano ang hospital. Ano man ang iyong itatanong. So, magtanong kayo doon, isend ninyo, din makaka-receive kayo ng emails. Ganun ang gawin nyo sa Lumalinda Hospital, sa White Memorial Hospital, dito sa Lumalinda Hospital University. Ganun ang gawin nyo. Lahat ng hospital. Sulatan ninyo para meron silang official na response.
Kasi magre-response sa mga yan. Kailangan, tanong ko kay Brother Moncada, pwede bang, kaya mo bang i-produce yung mga proof mo na pumapatay nang walang kalaban-laban ang mga hospital ng Seventh-day Adventist ng mga bata? Kung naglalagay ka lang ng sakit sa ulo. Ito lang masabi ko sa mga Adventist. Pagka mayroong lumabas na isang membro ng Seventh-day Adventist sa Adventist Church, huwag na ninyong palakihin ang isyu. Kung gaano sila kalayang pumasok, ganon din ang paglabas, wala itong sapilitan. Ako pa'y matutuwa para itong mga pasaway ay hindi na magpatuloy pa sa loob ng simbahan. Isa pang sample dyan. Kung ako, wag nawang ipahintulot ng Diyos, lalabas sa Seventh-day Adventist, hindi ko ilalabas dito sa media, magpaalam ako kung saan akong church, ayoko na mag-Seventh-day Adventist period. Hindi yung, bakit? Nung ikay nagpabaptize sa Seventh-day Adventist, ang media ba ang tumanggap sa'yo? Ang platform bang ito ang tumanggap sa'yo? Di ba doon sa local church mo? Doon ka magpaalam. Ngayon, kung ikay nagpaalam na, pagtapos magpaalam, tinanggap ang iyong resignation bilang Seventh-day Adventist. O sabihin mo na agad, alam niyo mga kapatid, ako po ay umalis na sa Seventh-day Adventist. Hindi yung dito ka pa sa mass media magpaalam. Talaga naman. So ang tanong, ang usapin ba tungkol sa abortion? Dinala sa General Conference and Session? Ang sagot, yes. Sunod, ano bang statement ng Seventh-day Adventist tungkol dito sa mga buntis at binubuntis na mga bata? Unborn, di pa pinanak, so nasa sinapupunan pa ng nanay. Ang sabi ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, coming from General Conference, ito ha, implications, the Seventh-day Adventist Church considers abortion out of harmony with God's plan for human life. Ano na yung abortion? This is out of harmony. Hindi talaga ito ayon sa kalooban ng Diyos. Tapos ipagpupumilit mo pa ng Seventh-day Adventist ay dahil sa guidelines, nagpatay ng mga maraming mga batang walang kalaban-laban. Sobra naman. Yung sinasabi mong wala kang inaagrabyado, inaagrabyado mo pati ako. Ito pa si Raj Amar. Sabi ni Raj Amar, agrabyado ako. Sabi ni Mari Rio, agrabyado kami, pastor. Kita mo yung kami na yan, di madami yan. O sino pang agrabyado sa inyo? Sige, mag-message na kayo. Ha? Sabi ni John Olgina, hindi po ako natutuwa sa video ni Moncada. Sino pa bang agrabyado dito? O sige, mag-message na kayo. Agrabyado ba kayo? Sige. Mga kapatid, wag na rin kayong mag-message ng mga hindi magaganda ha. Kasi pati ako, ayaw ko yung ganyan eh. Ang atin dito ay, akin lang kung paano maibalik si brother eh, gagawin ko. Aking magawa. Pero paano ba naman natin maibalik ito? Eh, ayaw ngang sumagot. Ito ang mapayo ko sa mga Adventist. Kung pwede lang, i-unblock nyo na, i-block nyo na. O umalis na kayo dyan sa grupo niya. Tulad kayo, video, sa katagalan ng katagalan, nagbibideo ng ganyan, ang nanonood, 3, 4, 5, 6 lang, 7. O gano'n din kay Ray. Pero kung sunod kayo ng sunod sa mga sinasabi niya, walang kamatayan to. Kaya ang dapat gawin ninyo, huwag nyo nang sundan. Kung may video siyang bago, huwag nyo nang pasa ng pasa. Kayo na rin ang namumurglima, kayo naman ang pasa ng pasa. Pasok naman yung mga Romano Katolikong iba ng galit din Seventh-day Adventist, eh di mas lalong lumalaki yung usapin. Siya nga pala, may payo ako sa mga kapatid natin, mga Seventh-day Adventist. Mga kapatid, ang ating pong gawain at ginagamit natin ang platform dito upang number 1, liwanagin ang issue. O number 1 talaga dyan is ipangaral ang mabuting balita, ang pag-ibig at pagliligtas ni Kristo. Kung meron mang kalituhan at di pagkaintindihan, ipinapaliwanag mo. At pagsabi ng katotohanan, evangelization ito. Pero yung magbitaw tayo ng mga salita na masasagwa, masasakit, nakakainsulto, hindi usapan ng bilang Kristiyano, please ako na mismo ang makikiusap sa inyo. Huwag na huwag lumabas sa mga labi natin, mga kapatid, ang panunungayaw sa ating kapwa-tao. Lalo na kung hindi natin kapananampalataya. Kasi kung gagawin natin yan, wala na rin tayong pinagkaiba sa kanila.
Dinabaling silang magsalita ng masasama. Huwag lang tayong conference, sa division, sa union. At pag-usapan ninyo ng mabuti. Hindi yung kung may question ka, nalalabuan ka, o tampo ka, dito ka ngayon tatakbo sa mass media. Hindi ganon. This is not a proper place. Ngayon, sabi mo, ay bakit mo ginagawa yan? Sinasagot ko na lamang ang video mo. Para itong mga nag-request ay maliwanagan din naman. Tuloy natin. Isa pa, sabi po ng General Conference, abortion, the intentional termination of an established pregnancy is not morally accepted for the purpose of birth control. This is not moral o morally accepted. Yan ang stand natin. Pangalawa na yon. Pangatlo. Okay, pangatlo. Galing to sa Reward News, meet another religious health system restricted reproductive care. Seventh-day Adventist Church policy oppose abortion. Sinasabi ko na nga sa iyo yan paulit-ulit eh. Ikaw naman paulit-ulit eh. Hindi talaga nag-abortion. Eh, sinong paniniwalaan ko? Ito yung official. Kasi bakit? Nandyan yung publication. Nandyan, makita mo lahat. Pwede mong i-follow up. Pangatlo yan. Pangapat, galing sa Loma Linda University, kung saan kami nagtatrabaho. Pakinggan mo. The Seventh-day Adventist Church guidelines. Ito na yung binabanggit niyang guidelines. Guidelines on abortion states, abortion should be performed only. Ano yung only? Yun lang talaga, wala nang iba. Only. Tulad halimbawa, kapatid, sabi ng mga tao, Jesus, pinapayagan mo bang mga tao na magkaroon ng divorce? Sabi ni Jesus Christ. Buhat ng panimula, hindi yan pinapayagan. Sumagot naman ng mga tao, bakit naman si Moses nagbigay ng paintulot na magkaroon ng divorce? Sabi ng Panginoon Jesus, oo, siya nagbigay ng kapaintulutan sapagkat sa katitigas ng ulo ng mga tao. Isa lang ang pwedeng dahilan na kung bakit ang tao pwede makapaghiwalay sa misis, kung ito'y dahilan sa pangangalin niya, unfaithful partner. Sa Biblia, ganun ang pagkasabi. Pagdating sa abortion, mga kapatid, ang term nito ay only. Ito lang ang dahilan kung bakit pinapayagan ng Seventh-day Adventist ang termination of pregnancy. Only. Ano yung only? Only for the most serious reasons. If it is serious reasons, pinapayagan. Pinapayagan. Pero yung magpaabot ka lang kasi ayaw mo masira yung figure mo, kasi ayaw mo na, kasi ang anak mo 11 na, ayaw mo na maging 12 pa, ayaw mo namang gusto mo magpaabot kasi hindi ka tinututuon ng boyfriend mo, kung ano pang mga sinasabi mo. Kaya ang sabi ko sa inyo, hindi yan ang ating stand. The church does not condone abortions for reasons of birth control. Tapos may mga lumabas pa na 15,000 agad ang pinatay. Dalawang hospital pa lang. Naintindihan niyo ba yung 15,000? Dalawang hospital pa lang in 1 year daw. In 1 year? Dalawang hospital lang, 15,000? 1,000 nga, napakarami na, 15,000 pa. Ang inabot in 1 year, sa dalawa pa lang daw ang hospital ng Adventist. Ano yan? Inubos mo ng lahat ng mga nagbubuntis sa balat ng lupa. Araw-araw mong, nako, kaya nga ito mga ganitong mga kwento, wala talagang kwenta eh. So, hindi pinapayagan ang abortion and we does not condone abortion. Galing sa Spectrum magazine, the Loma Linda Conference and the resultant collection of AC obviously did not did not settle the matter of abortion for Adventist thought or practice. Wala. Hindi pinapractice. Ngayon, ano pa? Galing mismo sa presidente. Adventist World. Presidente siya ng Loma Linda University Health, kung saan kami ni Mrs. nag-work. Pakinggan niyo maigi. Si Richard Hart. Sabi ni Richard Hart, the president of Loma Linda University Health Medical System operated by the church-owned Loma Linda University said, I appreciate the document for the value it gives to the sanctity of life. Hart, a physician, clarified. Kinalaro ito. Brother Moncada, anong klaro niya? Ang sinasabi niya? Clarified that Loma Linda does not offer elective abortion. Wala yang elective abortion.
Ngayon, ipipilit mo talaga yung abortion mo, kung saan-saan mo pinagkukuha yan, bahala ka na. Eto, statement on the biblical view of unborn life and its implications for abortion. The Seventh-day Adventist Church considers abortion out of harmony with God's plan for human life. Hindi ito po pwede, hindi ito panukala ng Diyos. Now, ngayon, mag-advance natin ng konting panahon, mga kapatid. Ito pa ha, what is elective abortion? Ang elective abortion, ito yun. An elective abortion is an abortion that's done out of choice, not medical necessity. Ano yung elective abortion? Elective lang. Inelect lang. Pinili lang ng nanay. Kasi gusto ko lang huwag dumami anak ko. Yun yung elective abortion. Ano pa? Tulad halimbawa, they don't want to be pregnant or have a child. Oo, ayaw ko ma-pregnant. Sabi ng mga Bisaya nasipyat lang na abroad, maunang nabuntis na ako siya, no? O, pasipyat-sipyat ka dyan, ginusto mo naman. Hindi po pwede yun. Number 2, they are not financially or emotionally ready for parenthood. O, emotionally, hindi pa ako ready, pero itong bata, 6 months old na, gusto kong ipatanggal. Pambira ka. Kahit ako, doktor, di ayaw kong pumayag niyan. Pira lang dahilan mo, ha? Ay, emotionally, hindi pa ako ready maging nanay. Ay, ba't ka pumayag maging buntis? Tapos, ang bata, na walang kalaban-laban nga naman ipa-abort mo, ito yung hindi pinayagan ng Seventh-day Adventist. Number 3, they don't want to increase their family size. Yan na nga, yung sabi ko sa inyo. They are in unstable or abusive relationship. Ay, yung mister ko abusive, ayaw ko na ibuntis ito. Abusive ano hindi, wala kang karapatang patayin mo ang batang inosente. Kung elective, na ano naman itong therapeutic abortion? Ang therapeutic abortion, ito yon. Your clinical clinician may present the option for termination if continuing the pregnancy presents a higher than unusual or usual risks. Halimbawa, anong sakit? Cancer, heart disease, kidney, or in other terms, tinawag itong premature rupture, sa loob na, pumutok na, hindi pa matured yung bata, placenta abruption, then pre-eclampsia. Hindi po pwede, mamamatay talagang nanay kung ipagpapatuloy mo yan. Tulad lang nung aking sister-in-law, no? Dinala namin siya sa ospital kasi manganganak na. Noon pala ang bata, 2 days nang patay. Nung lumabas, buti nga, nakalabas pa. Nung nailabas, itim na. Eh, paano yun kung namatay pa yun sa mga 7 months o 8 months kasi ayaw mong ipakuha? Eh, patay na nga eh. So, ito yung cancerous o cancer uterus. Ito naman yung ectopic pregnancy. Ito naman yung hyperthyroidism. Pagka ang nanay ay mailagay na sa kalagayang delikado ang buhay, then, ang tawag dito, therapeutic abortion. Ito ngayon sinabi ni Moncada. Moncada said, dahil sa guidelines ng General Conference, maraming mga bata ang pinatay na walang kalaban-laban. Tapos sasabihin mo, Ray, na wala kang inaagrabyado. Ako mismo, inagrabyado mo. Ito pa, dagdag pa, si Benjamin de la Piña, agrabyado kami dito, pastor. Kita mo yan? Tapos sinabi mo, wala kang inagrabyado. Ang dami na nagsabi ditong agrabyado sila. Sino pang mga agrabyado dyan? Si Marie Rio, agrabyado kami, pastor. Hello, Winfred, agrabyado po kami dito. Reg Amar, agrabyado po ako. Ang dami mo nang inagrabyado. Tapos sabi mo, wala akong inagrabyado o siniraan. Tanong ko sa iyo kung dumating sa punto na ikaw ay humarap sa husgado, meron ka bang maiharap? Isa o dalawa man lang na official na pwedeng manindigan sa panahong humarap ka at mapatunayan mong pumapatay nga ang mga hospitals ng Seventh-day Adventist ng mga bata na mga walang kalaban-laban sa kung anumang kadahilanan na hindi mabuti. Sabi ko nga sa iyo nagkakaroon man ng termination of pregnancy termination kung ang nanay ay mailagay na sa kadilikaduhan. Or, hindi naman talaga magpatuloy. Bakit? Ectopic pregnancy, wala doon sa bata Gusto mo ba namang manatili pa sa loob? Mamamatay din yan. Patay din ang nanay. Bakit? Malalason.
So, halimbawa, meron tinatawag na yung pumuputok mga kapatid, yung appendicitis. Nagkakaroon ng appendectomy kasi ang appendix mo, wala na, hindi na mabuti, puputok na. Tapos ayaw mong ipatanggal. Kung di mo ipatanggal yan, patay ka. Bakit? Pagka pumutok yan, kakalat yan, malason katawan mo. Ganun din yun sa pregnancy. Ayaw ko kung naintindihan mo. Sabi niyo, ang SDA pumapatay ng mga walang kalaban-labang mga bata. Sobra naman. Tapos sasabihin mo, wala kang inagrabyado. Sa mga sinasabi lang ito, agrabyado ako mismo. Na ngayon, pupuntahan natin yung guidelines. Pero bago yan mga kapatid, meron po akong ipakita sa inyo na isang libro na sulat po ng inyong lingkod. Katulad ng ganitong pag-uusap mga kapatid, isinulat ko ito sa libro. Okay? Tungkol na ang may-ari doon ng Biblia, Romano Katoliko, diniscuss ko din yan. At iba pa. Ito po yung librong Evangelist Manual. Pwede nyo pong kontakin si Brother Johnson Namikan, si Brother Fernand Camacho, si Brother Johnny John Jeben, si Brother Santiago, Delmar Santiago, or si Pastor Job sa Palawan, Pastor Job Familiar. Huwag kayong mag-order sa akin mga kapatid. Dito ako sa Amerika, paano? Mahal. Saka wala akong kopya niyan dito na pwedeng dalahin dyan sa inyo. So, pwede kayong mag-order ng aklat nito. Napakalaking tulong ito mga kapatid. Ang programang ginagawa ko at pagsagot sa mga katanungan na nandito mga kapatid ay nandyan sa libro. So, kung kayo interesado, inyo pong gawin ay kumuha po kayo ng librong ito. Napakaganda po ito mga kapatid. Alright, diretso tayo. Sabi mga kapatid ni Marley Rio, nangluod si Brad Moncada at siniraan ang Seventh-day Adventist. Let's pray for Brother Moncada. That's true. Pag-pray natin siya. Okay? Pag-pray natin siya. Tuloy tayo. Dito tayo, maiksin na lang. Ano yung guidelines na ang sabi niya, pumapatay ang Seventh-day Adventist dahil sa guidelines ng Seventh-day Adventist? Na mga kapatid, ito pakinggan nyo. Basahin ko sa inyo ang guidelines ng Seventh-day Adventist from their conference kung ano ang masama sa guidelines. Sinabi ba ng guidelines na pumatay kayo ng bata? I-abort ninyo yung mga bata. Kasi yun ang kinakapital ni Ray Moncada. Pakinggan nyo. Ang nakalagay dito, the current. So current ito ha. The current Seventh-day Adventist abortion guidelines. So ano ito? Ito mga kapatid ay na-approve sa annual session ng General Conference noong 2019, October 11. Ito. Number 1, pakinggan yung maigi. Parental human life is a magnificent gift of God. God's ideal for human being affirms the sanctity of human life in God's image. Tanong ko sa inyo, anong masama dyan? Tagalogin natin. Ang pagbubuntis ng isang tao, okay? Ito ay isang buhay na kahanga-hanga, kaloob galing sa Diyos. Ito ay nagpapatunay kung gaano kahalaga at kabanal ang buhay ng tao sapagkat ang tao ay nilalang galing sa wangis ng Diyos. Anong masama doon sa guidelines? Wala. Ito, sa bandang gitna, itong kuleblo. Abortion is never an action of a little more moral consequence. Anong sabi? Ang pag-abort, hindi yung sabing maliit lang ang consequence niyan o kabayaran. That is highly na hindi nararapat. Ang abortion, pinapayagan lang kung therapeutic. Ito, abortion should be performed only. Ang sa Roman Catholic kanina, permitted. Sa Baptist, allowed. Sa Seventh-day Adventist, performed only for most serious reasons. Yung ang nanay mamamatay na. Number 1 yun. Number 2, abortion is one of the tragic dilemmas of human fallenness. The church should offer gracious support to those who personally face the decision concerning an abortion. Ano ang masama dyan? Meron ba? Wala. Number 3. So number 1, correct. Number 2, correct. Walang masama.
Number 3 tayo. In practical, tangible ways, the church as a supportive community should express its commitment to the value of human life. Ano daw? Dapat committed tayo. Pahalagahan ang human life value. Anong masama dyan sa number 3? Guidelines. Ano ang mga yon? Number 1, strengthening family relationship. Number 2, educating both genders concerning Christian's principles of human sexuality. Anong masama diyan sa guidelines niyan? Number 4. Okay? Correct in number 3. Number 4. The church does not serve as conscience for individual. However, it should provide moral guidance, abortions for reasons of birth control, gender selection, or convenience are not condoned by the church. Gusto namin panganak, lalaki sana eh. Bakit babae? Ayaw na namin, kaya ang anak ng babae, 7 na eh, maging 8 na yan. Iabot na lang yan. Hindi pwede yun. Eh, ang anak kong babae, wala kaming anak na babae, puro lalaki, 7 na. Eh, papanganak, lalaki pa rin. Eh, iabot na lang yan. Hindi po pwede yun. Ang sabi ng church, hindi pwede yun. Yan ang nasa guidelines. Number 4. So, guidelines number 4, walang masama. Guidelines number 5. Christians acknowledge as first and foremost their accountability to God. They make their choices according to the scriptures and the laws of God rather than norms of society. Dapat, kung magpili ka man, dapat ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kautusan ng Diyos, hindi yung kung ano lang sinasabi ng mga tao, ng society. Kaya mga kapatid, napakaliwanag ang sinasabi. Anong masama dito sa guidance number 5? Wala. Okay yan. Guidance number 6. Church institutions should be provided with guidelines for developing their own institutional policies in harmony with the statement. Pahalagaan ng buhay, hindi pwede yung abortion lang, dapat may kadahilanan na mabuti to save the life of the mother. Persons having a religious or ethical objections to abortion should not be required to participate in the performance of abortion. Kita mo yan? Hindi po pwede yan. Should not. Yun ang sinasabi. So, ang guidelines number 6, ang ganda. Guidelines number 7, church members should be encouraged to participate in the ongoing consideration of their moral responsibilities with regard to abortion in light of the teachings of the scriptures. Ibig sabihin, huwag ka lang makinig-kinig lang. Dapat mag-participate ka rin. Ano bang masabi mo tungkol sa bagay ito? Na ang abortion ay hindi pwede, the church never condone, the church never do this in the light of the scriptures according to the law of God. It could be performed only kung mamamatay na lang din ang nanay. Yun ang guidelines number 7. Masama ba yun? It's okay. Guidelines number 8, o wala ng 8, hanggang 7 lang nga ito eh. Principles for Christian view of life. Mahaba pa ito. 3 na lang bibigay ko sa inyo. God is the source, the giver of life. Number 2, human life has a unique value. Number 3, God values human life. Yan ang ating stand. Hindi po pwede yung mga sinasabi na iba pa. Sana po naintindihan ito. Ngayon, meron tinatawag tayong Advent Health. Ibig sabihin, Palawan Adventist Hospital, Iligan Sanitarium Hospital, Manila Sanitarium Hospital, o kaya dyan sa Samars, Tacloban, o kaya sa bandang Luzon, o kung saan mang mga hospital sa buong Pilipinas at sa buong mundo, membro yan, sakop yan ang tinatawag na Adventist Health or Advent Health. Ang presidente nila ay si Peter Landless. Si Peter Landless sa isa pong public na pag-uusap, nagbigay siya ng statistics. At sa statistics nito, nakalagay kung ilan ang abortion na nangyari sa mga hospital ng ating iglesia na kung saan meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mga hospitals na may karanasan na nagkaroon ng abortions. Alam niyo kapatid ko ilang hospital sa buong mundo? Mahigit o 170 o 172 hospitals sa buong mundo. Ganon kadami. Out of 170, 6 lang ang nabanggit niya na may abortion na incidenting pangyayari, pero tingnan ninyo kung gaano kadami at gaano kakunti. Tingnan niyo.
Sa Advent Health, noong 2016 may report, ipinanganak 38,951. Ilan lang ang na-abort? 23. Ang lahat ng ito, 23, ang dahilan ay because of risk sa buhay ng isang nanay. Adventist Health West, August 2017 hanggang 2019, ang ipinanganak ay 37,271. Ang na-abort dahilan sa related to dramatic fetal abnormalities, isa lang. Number 3, Adventist Healthcare 2018, 7,000 ang ipinanganak, 6 ang terminated. Sa Catering Health, noong 2018, meron 6,000 na ipinanganak, 3 ang na-terminate. Sa Weltfried, Berlin, na nakalagay ang year, 1,000 ang ipinanganak. Wala pong isa na na-terminate. Sa CDC, USA, noong 2015, merong 1,000 na ipinanganak. 188 ang na-terminate. Sa mga na-terminate na ito, mga kapatid, under Advent Health, it's all but related to dramatic, fatal, that would make life outside the womb impossible to live or survive. Hindi rin naman talaga ito mabubuhay eh. So inalis na para ang nanay huwag na ring mamatay. Sana po naintindihan yon. Mga kapatid, malina po ba ang ating pong discussion? Malina po ba sa inyo mga kapatid? Kung malina po sa inyo, mag-message po kayo sa akin ha? Titingnan po natin. So ito yon. Glandless Point, the president of the Advent Health, Glandless pointed out that almost all of the terminations at the 5 Adventist hospitals, 5 lang nga pala ito, Adventist hospitals, na meron pong insidente na nangyaring abortion and system reviewed related to dramatic fetal abnormalities that would make life outside the womb impossible. Ano yung impossible? Hindi talaga mabubuhay. Impossible, hindi possible. So 5 lamang ang mga hospitals sa buong mundo out of 172 hospitals ng Seventh Adventist, 5 lang ang mayroong pangyayari na may abortion na nangyari or pregnancy termination. Lahat ng ito ay related sa dramatic fetal abnormalities that would result na ang bata hindi talaga imposibleng mabuhay din. Sana naintindihan po niyo yan. Sa akin naman pong mga kapatid na mga Romano Katoliko, huwag kayong magsaya. Kasi hindi naman to masayang usapan eh. Yun nga, kasi may away na kayo kung ano-ano pa, palitan ng mga hindi magaganda. Ay hindi mabuti. Kasi kung ako mismo ang mag-comment sa inyo kung ilan ang pinagpapatay ng Iglesia Katolika, kahit kayo na ang mag-search nito sa YouTube, kahit na kayo na mag-research sa inyo pong Encyclopedia, Wikipedia, Encyclopedia Britannica. Halimbawa ng librong Dark History of the Catholic Church, ang daming mga pinagpapatay sa panahon ng Inquisition. At ang leader pa ng Inquisition, kapapahan pa. Sampulan ko kayo. Encyclopedia Britannica. Written by Bernard Hamilton, Edward Peters. Kailan po ito? The editors of Encyclopedia Britannica last updated June 17, 2023. This is 2 years ago or 1 year ago. Ano nakalagay? Inquisition. Ano Inquisition? A judicial procedure and literal institution that was established by papacy. So, sino nagtayo nitong Inquisition? Inquisition, mga kapatid? Ang Pope. Anong ginagawa ng Inquisition? Pakinggan yung maigi, mga kapatid, kung anong ginagawa. Inquisition. Ang mga nagtayo, walang iba. Number 1. Ito ang mga sumuporta na si Pope Gregory IX, Pope Innocent III. Ang ginamit, mga Dominicans at mga Franciscans. Nandyan po ang mga taon. So ano po ang nangyayari? Pinagsusunog ng buhay sa stick ang mga Kristiyano, mga Protestants na pinagpapatay. Ito pa. Inquisition in the New World. Sa Mexico noong 1970, ang daming mga nangamatay. Noong 1574, Lutherans were burned at stake there. At the Inquisition came to Peru,
where Protestants were likewise tortured and burned alive. Kita nyo, pinagsusunog na buhay. Mabasa po niyan, Inquisition, the New World History. Tat nyo yan. Makikita nyo yan. Ang mga Muslim na takot, kung di kayo magpabinyag sa Romano Katoliko, by force, bininyagan. 150,000 ka mga Muslim who had converted to Catholicism were forced out of Spain. Grabe. Ha? Christian-Jewish relations, the Inquisition. Ang dami ang mga nangamatay. 467 people will burn. At hindi lang yun mga kapatid. Marami pa. 13,000 conversos were put on trial during the first 12 years of the Spanish Inquisition. At marami pa. Lahat ng ito ay mabasa. Diniscuss ko na rin ito sa inyo, Inquisition time. Kaya nga si Pope John Paul II lumabas sa BBC News noong March 12, 2000. Ano ang nangyari? Hiningi niya ng tawad ang pagpatay. Hindi lang mga buntis ha, hindi lang mga fetus ha, pati na rin yung mga matatanda at iba pa. Pakinggan ninyo. Pope John Paul II has publicly asked God's forgiveness. Why? For the sins of Roman Catholic through ages, including wrong inflicted on Jews, women, and minorities. Grabe yan. Ito pa oh. Soul of the Roman Catholic Church by making a sweeping apology for 2,000 years of violence, persecutions, and blunders. From the altar of St. Peter Basilica in Rome, he held Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics, women, gypsies, na sinusunog po ng buhay. Ayoko nang pahabain ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kung kayo mangaral at tayo mangaral, lahat higit sa mga kapatiran kong mga Adventista, yung totoo na lang. Pag sila nagsasalita ng hindi maganda, panginginsulto, iba pa, huwag mo na sagutin. Sabihin mo na lang, God bless you, brother, praise the Lord. Ganun na lamang. After all, kung sila may himukin ng Santong Espiritu, baka sakali ang kabutihan at kabaitan na pinakikita mo ay maging baon pa ng kanilang mga puso. Tandaan ninyo ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28, humayo kayo't mangaral. Hindi na siya humayo kayo, pilitin ninyo ang hindi maniwala, awayin nyo. Walang ganon. So gawin natin mga kapatid, ang tama lang din. So, yung mga puntong aking inis-isa tulad ng siya daw na binyagan noong January 20, 2017, I hope tama ang aking pagkarinig. Siya nabaptized noong January 6, 2025, na backslide naman siya. Tapos wala daw sa inigrabyado at lang sinisiraan. Yung sinasabi mong pumapatay na mga walang kalaban-laban, ipakita mo talaga yan, kapatid, na proof mo yan. Okay? Sasabihan kita, itong mga sinasabi mo na dito pa sa mass media, ng Seventh-day Adventist Church, pumapatay ng mga bata, ako ang kinilabutan ng mga sinasabi mong yan. Kailangan ma-prove mo yan. Number 3, itinitiwalag ko na ang Seventh-day Adventist. Di mo pwedeng itiwalag ang simbahan. Ikaw ang itiwalag ng simbahan. Kaya pati yung mga sinasabi mo hindi tama eh. Number 3, kasi lumalabag ng 10 utos. Ito masabi ko sa iyo. Pag dumating ang panahon na kukwestiyonin mo naman yung Sabat, kukwestiyonin mo yung 10 utos, kukwestiyonin mo yung tungkol sa batas, tungkol sa pagkain, now, na hindi na ito abortion ang iyong rason. Ngayon, saan ka sasali? Sa Baptist, Pentecostal, sa Katoliko, o kay Ronald Obidos? Well, problema mo na yan. Pero babantayan ko ang kasunod na kabanata at kasunod na kwento kung ano naman ang mangyayari. At dalangin ko, Brother Ray, sana wag mangyari para wag mong malunok ang mga pinagsasabi mo. Kung magkaroon ng ectopic pregnancy ang misis mo, malamang manganganak pa yan kasi isa lang anak ninyo. Mamili ka, yung fetus na ibinubuntis o misis mo. Or kung magkaroon siya ng hyperthyroidism, saan ang pipiliin mo? Anak mo o yung binubuntis o misis mo? Or kung magkaroon ng cancer sa uterus, saan ang piliin mo? Alisin ang bahay bata, pati yung uterus matanggal? O hayaan mo na lang mamatay silang kapwa? Sana wag naman mangyari. Kapatid, sinabi ko sa iyo, tumawag ka sa akin. Kung ano ang pwede kong maitulong sa iyo. Ay ako'y alis na hindi ko nga kilala yan nung ako binautismuhan eh.
Tinanggap ko, di ko ngayon sila nakita. Ngayon sasama loob ko. Tandaan mo, ang ating paglilingkod, ikaw ito at ang Diyos. Ang Diyos at ikaw. Kasi individual tayong harap sa Diyos. Sa katotohanan tayo nananatili. Sa katotohanan tayo nagpapatuloy. Hindi tayo nagpapatuloy sapagkat may pastor na nag-congratulate sa atin o anuman. Tayo pumasok, libre. Paglalabas, libre din. Pero wag nang gumawa ng marami pang mga komosyon at mga kadramahan ng buhay. Bakit? Una sa lahat, di magandang pakinggan. Ikalawa, yung sinabi mong wala kang inagrabyado at siniraan, pag-isipan mo kung hindi ba ako agrabyado sa iyo sa mga sinasabi mo. Pang-apat ko na nga itong paliwanag sa iyo, 4 na video na to eh. Pang-5, ang hospital daw ay patutuo, buhay hanggang ngayon, pumapatay. Tama yan? Pumapatay. Naintindihan mo ba kung gaano kabigat yung magsalita ka sa media na pumapatay? Alam mo ba kung ano ang kasong mangyayari kung di mo yan mapatunayan? Dito ka pa sa public, yung magsulat ka lang at ipadala mo, agrabyado yung tao, malaki na. Lalo na kung sabihin mo pa dito kung ilang libo ang nakikinig at nakapanood. Kung ako sa iyo, kapatid, payo ko sa iyo. I-review mo yung mga sinasabi mo. Idalangin mo sa Panginoon at idadalangin kita. Honestly speaking, iniluhod kita at idinalangin. Ayaw kong mawala ka sa pananampalataya. Pero kung masaya kang ikay umalis, sabi ko nga, masaya na rin ako kung yan ang kaligayahan mo. Kasi lahat ng tao ay may kalayaan. Hindi ko sinasabing, masaya akong umalis ka sa Seventh-day Adventist. Masaya ako, pinalaya mo ng sarili mo. Kaya lang sabi ko, sa pag-alis mo saan ka sasanib? Sa mga Sunday keeper, hindi talaga sa 10 utos na ipinaglalaban mong dapat sundin. Doon sa kumakain ng baboy? Doon kumakain ng mga karumal-dumal? Mag-isip ka ng mabuti. Tapos yung sinabi mong dahilan sa guidelines kaya ang mga hospital pumapatay, anong masama doon sa 7 guidelines na binigay ng General Conference? Sa tingin ko, wala namang masama doon. Mga kapatid ko at mga kaibigan, sana po ay naging malinaw po sa inyong lahat ang ating pong pag-aaral sa umaga pong ito at sa dako po ng Pilipinas. Nawa ay nagiging pakipakinabang ang pag-aaral pong ito at ipagpatawad po niyo mga kapatid na hindi po lagi niyo ako napapanood sapagkat napakabisi po inyong lingkod. Pero kung may makita kong mga ganitong mga usapin, alang-alang po sa mga kapatid, lalo tigit mga bata pa sa pananampalataya, ay ayaw kong sila'y maguluhan na walang sumasagot. Okay? Hindi ko naman sinasabi akong magaling at pinakamagaling. Pero bilang isang kapatid sa pananampalataya, kaligayahan kong kayo po'y tulungan at madipinsahan kung ano ang katotohanan. Ayaw kong manahimik sa ating pong mga manggagawa, sa ating mga laiko. Ipagtanggol natin ang katotohanan. Mamuhay tayo sa katotohanan. Isabi at isalita ang katotohanan na may pag-ibig. Again, sa kaibayo ko man sa pananampalataya, hindi ako nagsasabi kasi ako'y galit sa inyo. Kundi, magiging fair lang po tayo. Magtulungan at magmahalan. Ito po masabi ko sa inyo. Ang pari po na si Darwin Gitgano, nagkasakit siya, nalaman ko. Ako mismo nag-comment ako doon, I'm praying for you. Ipag-pray ninyo yung pari. Masama ba? Kahit pa siya ang pinakasamang tao sa balat ng lupa, hindi ba pwede nating ipag-pray? O baka pinag-pray ninyong mamatay na, hindi naman siguro ano. Huwag yung ganun mga kapatid. Bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay. Mahalan tayo. Kasi kung hindi natin kayang mahalin ang mga taong nanunuligsa sa atin, paano natin mahalin pa yung taong gustong papatay pa talaga sa atin? Tandaan ninyo, mahal tayo ng Diyos. At ang Diyos walang pinipili. Makatoliko ka man, mabaptist ka man, ma-adventist ka man, ma-mormon ka man. Lahat tayo ay gusto ng Diyos mga ligtas at gusto niyang tayo ay makasumpong ng kaligtasan at mga ligtas tayo tungo sa bayan na banal na pinangako ng Panginoon. Tayong lahat ay ligtas na sa biyaya ng Diyos. Manatili lang tayong masunurin, manatili lang tayong tapat sa Panginoon. Ang kaligtasan ito ay ating panghawakan hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Mahal ko kayong lahat mga kapatid. Brother Raymond Kada, sa misis mo at anak mo, naway pagpalay ka ng Diyos. Tandaan mo kapatid, mahal ka ng mga kapatiran.
Kaya kung bakit sila nag-react ng ganyan, sapagkat nasasaktan sila, of course. Hiling ko sa iyo, try to reconsider your mind. Luhod mo sa Panginoon, pag-pray mo. Tsaka huwag mong daanin sa sama ng loob. Huwag mong daanin. Lalamunin ka ng galit. Lalamunin ka ng sama ng loob. At ang iyong mga pag-iisip ay lalabo, hindi na magiging maganda. Bakit di mo nalang iluhod sa Panginoon ano man pinagdaanan mo? Iluhod mo. Tutulungan ka ng Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos eh. Ang pamilya mo, bawat isa sa inyo. That's coming from my heart. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa inyong kabutihan. Idinadalangin ko po tanging-tangi si Brother Rimongkada, ang kanyang misis sa kanyang anak. Bawat isa sa kanila, Panginoon. Nawa, dalawin niyo sila at sa pamagitan ng mga panaginip at pangitain, kausapin niyo siya, Panginoon. Na siya po'y manatili sa pananampalataya. Ngunit kung ibig man niya na ang kanyang kagustuhan ay mangyari at maganap, kaya nawa, Panginoon, ang patuloy pa rin sumusubaybay sa kanya. Pagpalain po ang lahat ng mga kapatiran na nanonood, nakikinig, bawat pamilya namin, na kami po ay magtutumibay sa pananampalataya. Kung mayroon mang tatalikod, idalangin. Kung mayroon mang papasok, idalangin na magtutumibay at magpatuloy. Mayroon mang manghina, palakasin. Sino man, Panginoon, ang nangwala, hanapin. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain bawat isa at salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, sa patuloy po niyong pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming in Media Ministry. Ako yung kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Destison Jr. Nagpapasalamat. Huwag po niyong kalimutan, mag-order po kayo ng libro, i-share niyo po sa iba, ang video pong ito, i-share niyo po, at ang Diyos ng Langit magpala. Kung malinaw po sa inyo, mga kapatid, at pinagpala kayo ng salita ng Panginoon, mag-message po kayo sa akin ngayon. Praise the Lord, ako'y pinagpala ng kanyang salita. Sana po, wag na kayong maghatid-hatid pa ng mga video at mga negatibong mga comment. Pag-ibig ang ating i-share. Share love, share faith. God bless us. Marami pong salamat. Thank you. Thank you.